Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome to this episode of Men of Light at Merry Christmas and a Happy New Year to all of you. Nasa Christmas season pa rin po tayo. And this is going to be our episode for the Feast of the Holy Family. Ang pamagat po ng episode na ito ay Family and Future. At ang babasahin pong gospel is Luke chapter 2 verses 22 to 40. And it's the story of the presentation of Jesus at the temple of Jerusalem at yung prophecy of Simeon and Anna. So dito po sa gospel ay ang focus is the encounter of the Holy Family with two persons who are going to pronounce an oracle or a prophecy. Ang una ay isang matandang lalaki na si Simeon at ang pangalawa ay isa namang matandang babae na si Anna. At pareho silang nagpapahayag tungkol sa magiging future ng batang Jesus. Kaya, family and future, ito ang topic natin. Meron po bang kaugnayan ang family sa future ng tao? Malaki. Malaki ho. Kahit bukang bibig ng mga Amerikano that you can be whatever you want to be, alam din naman po natin na kahit anong gustuhin mangyari ng tao sa buhay niya, kung minsan hindi rin niya mapangyayari. At kung minsan, nagiging dahilan din ang pamilya o ang sitwasyon ng pamilya o problemang pamilya o mismong kawalan ng pamilya. So the family is very fundamental in the fulfillment of the dreams of children, of a bright future. Whether sa loob o labas ng pamilya, may malaking kinalaman sa pag-usbong ng ating pagkatao ang pamilya, sa pag-aaruga sa ating mga pangarap at sa ating pagkatao, sa paraang magbibigay ng katuparan sa mga ito. Magkakaroon po ng 3 parts itong ating kwentuhan dito sa Men of Light. Doon po sa first part, pag-uusapan natin ang papel ng pamilya sa pagbubuo ng ating mga pangarap. Sa second part, pag-uusapan naman natin ang papel ng pamilya, and this time hindi na sa pagtupad lang ng mga personal na pangarap, kundi pagtuklas sa ating bukasyon at mission. And we're going to make that distinction. Actually, sa previous episodes, gumawa na tayo ng distinction between hangarin and layunin. Ano po? So, yun po ang magiging structure natin. At sa third part ay magkakaroon naman po tayo ng kaunting Bible trivia. And we're going to talk about biblical characters who gave a blessing or received a blessing. So yun po ang structure o outline ng ating kwentuhan para sa Feast of the Holy Family episode ng Men of Light. So mga kaibigan, please don't go away. Pakinggan na po natin ngayon ang ating gospel reading to be proclaimed to us by Judge Jovay Rosario Mercado from Luke chapter 2 verses 22 to 40. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kaniyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maraming salamat po sa nagbasa sa ating gospel reading, si Judge Jovay Rosario Mercado. Kayo po ay nanonood ng Men of Light at ito po ang ating episode para sa Holy Family Sunday. Ang pamagat po ng episode na ito ay Family and Future.
At ang gospel reading ay Luke chapter 2 verses 22 to 40. Ito po si Bishop Ambo David ng Diocese of Caloocan. Kamusta po kayong lahat? Father Edwin Bilay po mula sa Diocese ng Cabanatuan. Ito po si Father Deo Galang from Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At bumabati pa rin ho kaming lahat ng Merry Christmas and a Happy New Year. Alam niyo po, kung minsan problema sa atin, dahil napakaaga nating sineselebrate ang Christmas, napakaaga rin nating hinihinto, no po? Mahaba-haba din po ang Christmas season, no po? Octave. Nasa octave pa tayo ng Christmas at pagkatapos ay mayroon pang season of Epiphany, which is part of Christmas. Yes, no po? So, dito po sa first part ay tutukan natin ng pansin ay kung papaano unang nabubuo ang ating mga pangarap in the context of family. And I'm going to propose two things na po, by nature and by nurture. Po. Yung nature ay yung minana natin sa genes ng ating mga parents. It runs in the blood. At ang nurture naman ay yung upbringing. Breeding, education, environment, etc. Ang lakas-lakas niyan, Bishop, yung mana. Yes. Puli sa Papangan. Yung parang halimbawa yung may mga pamilyang magaling sa music. Yung parang musicians. Parang they know how to play the different musical instruments. Or mayroon silang gift sa boses na, mga writers. Maybe you can also the givens, no? Yung parang even yung meron tayong inherent memory in our own DNA, sabi nga nila ngayon. So, though Bishop Ambo also mentioned positively and even negatively, pati yung sakit natin, kung minsan yung kung minsan pag may cancer sa pamilya, minsan papacheck ng mga bata, o yung hypertension and so on. Predisposed ka. Predisposed. Yung sinasabi nila. Hereditary. Because you have it in your genes. Heredity, Although hindi naman automatic. Pero yung bang kung alam mo na pwedeng dahil predisposed ka, mag-ingat ka na. Parang ganon. And ginagawa ngayon yun doon sa parang genealogical or generational therapy. Meron ng ganyang therapy. Parang itatanong sa iyo yung history of your family. Tatanungin ka na alamin mo nga muna sa family tree ninyo, meron bang nagkaroon ng ganito, ganoon na karamdaman. Ikaw ba, Father? Opo, actually, nung ako ay tumanda na, nung 40 na. Tsaka mo na. Tinanong ako ng doktor, merong ano sa inyo? Meron ba kayong may diabetes? Sabi ko, yung tatay ko po. Ayan, Father, medyo tumataas na yung sugar mo. At predisposed ka. So, ingatan na. Tapos, sa side naman ng nanay ko, meron namang marami sa kanila may cancer. So, Father, ingat. At yun nga, nagkaroon nga ako nito. Dahil it runs in the blood, sabi ng doktor. That's true. Kung minsan tawag dyan yung healing of the family tree. Healing of the family tree, when you know the stories of our family, hindi lang sa genes na biological na sakit, kung minsan even tendencies. Yung kunyari, yung tendency sa sugal. Sa alcohol. Addictions, no? Meron akong pinagmisa, namatay po siya, nakamotor, lasing, umuwi, madaling araw. Ano siya, siguro mga 22 years old. Pagkatapos ng misa, sabi nung mga taga-parokya, ganyan din po yung kinamatay ng tatay niya. Madaling araw nakamotor, lasing. Parang umulit. Pati kamatay. Tapos magtataka ka, yung, di ba, parang minsan, may mga taong ang hilig namang uminom ng alak, pero hindi sila nalalasing. Parang ganun ba? Parang hindi sila inclined towards alcoholism, no? Pero yung iba, hindi man ganyan kalakas uminom, pero ang lakas ng dating ng alcohol sa kanila. So, it's in the genes. May genetic structure tayo. And it's important, sabi mo nga, yung healing of the family tree, na alamin yung generation. Kasi baka, hindi naman sa automatic, no? Because we're still going to talk about the second aspect. No? Yung second aspect is the nurture naman. No? Yes, meron tayong genetic structure by nature. At yung DNA natin, determined yan. Pero, meron pang second aspect, and that's the nurture. Aruga. Aruga, no? Second part. Kahit na ang tataas ng mga sa genetic structure mo, napaka-talented ng mga pinagmulan mo,
pwedeng pigilan yun ng environment mo, Yeah, di ba? Pwedeng maraming maging kontrabida dun sa nurturing mo, or you were not raised properly or given the important training or education for it. Yun yung nurture aspect naman. Yung Bishop, kuminsan yun nga, yung parang maganda naman sana yung, alimbawa, di ba yung ampon, hindi kadugo yun eh. Yes. At aarugain siya ng maayos. Pero dahil doon sa pinanggalingan, sabi mo nga parang hahanapin mo talaga saan ba galing itong batang ito. Yeah. Dahil kuminsan lumalabas yung natural. Yes. Yung siya galing sa ibang pamilya o lahi, lumalabas yung natural kung sino talaga siya. Kahit na inaaruga mo ng parehas ng ibang kapatid niya. That's true. So yun po yung environment naman. Yes. No? Well, kaya natin to pinag-uusapan yung nature and nurture because ang ating gospel reading is the presentation of Jesus in the temple. No? Taga Nazareth siya pero dinala siya sa Jerusalem and they underwent that ritual of presentation. And doon pa lang, baby pa lang siya, nagsasalita na itong mga dalawang propeta, no? Si Simeon at saka si Anna, about the future of this child. Because yun nga, and this will prepare us doon sa second part, no? Pero dito pa lang sa first part, parang pinuforesee na yung the role of the temple dito sa shaping of the identity of Jesus. Yeah. Di ba? Isa sa mga one other optional reading for the Feast of the Holy Family, minsan yung finding in the temple, nakasunod naman nito, di ba? Where Jesus is 12 years old already. Yung sabi niya sa parents niya, why did you look for me? Did you not know? Did you know I had to be in my father's house? Di ba? Si Joseph, he's the father. And siyempre, the father will try to raise the child like a carpenter dahil carpenter siya. Pero ang inclination ni Jesus is towards the Word of God. Di ba? Kaya naging ka-close niya si John the Baptist. Si John the Baptist, And ganyan you were din. saying even... Yung tatay niya is a high priest, no? And then itong anak niya, he went outside the institution. He went to the desert and proclaimed the message of repentance. That's true. We will move to that part, no? Pero dito sa part na to, tiningnan muna natin po yung interaction ng nature and nurture, no? Yung minana natin at saka yung environment natin, yung kapaligiran natin, and that immediate environment is the family. Immediate Or even the limitations of the family, or even kawalan ng pamilya. And all of this factor dun sa shaping ng ating pagkatao, no? And one of the sad things is kapag yung tao lumaking walang pamilya, di ba? And that's where napakahalaga ng papel ng mga parokya, the wider community, di ba? Parang the wider community should be able to extend family. Alam nyo, Father Deo, nung parish priest ako sa Holy Rosary Parish, I discovered that in Angeles City, ang dami sa mga bata nag-aaral sa eskwelahan, kahit mga high school pa lang sila, wala yung parents nila, nasa abroad. And nagbo-boarding lang sila. So, napakababata, nagbo-boarding, they're on their own. That's why, nag-i-encourage ako noon ng magkaroon ng host family. Parang kung pwedeng i-open nyo yung mga pamamahay ninyo, doon sa, hindi naman sa titira sila sa inyo, but parang to host them, especially when there are family occasions, no? Mga birthday, Christmas, Easter, or celebrations, no? Parang so that they can also experience what it means to be family, even in the absence of their own parents. Yes. No? O sige ho, time na, sorry, at babalik pa po ang Men of Light, please don't go away. Sa ikalawang bahagi, we're going to talk naman about the relationship between pamilya at layunin, and how layunin is different. Iba pa yan doon sa hangarin o mga pangarap sa buhay. Please stay with us.
Thank you very much for staying with us dito po sa Men of Light. At kasama pa rin po natin dito sa ating kwentuhan si Father Deo Galang, si Father Edwin Belay at ang inyong lingkod, Bishop Ambo David. Pinag-uusapan po natin ang Gospel for the Feast of the Holy Family, which is in Luke chapter 2, the story of the presentation of Jesus in the temple. Kanina po, sa first part, pinag-usapan natin ang kaugnayan ng layunin at pangarap na totoo naman talaga, marami sa mga pangarap natin ay nagsisimulang mabuo dahil sa pamilya, the influence of the family, whether by nature or by nurture. Ngayon po, we will go beyond the pangarap o mga hangarin sa buhay, no? Mga ambitions ng tao. At totoo naman, those ambitions are to a large extent determined by our DNA and our upbringing. Pero iba pa po yung usapin tungkol sa vocation and mission ng tao. What we are called to do, no? And minsan, people are already, engaged in something they think ito na talaga yung buong buhay nila, and then something changes along the way, di ba? Yeah. And maraming ganyang vocation stories, no? Kung minsan siguro makita natin yung nature, tawag doon, givens. Yeah. Yan. Pero dito sa second part, we talk about the giver. No? The giver, That yes. is bigger than the right. given. No? Parang this is just a small part. Yes. And you see that sense of missioning. From ambition to vocation na That's tinatawag right, yeah. natin. And Yeah. From ambition to mission. Yeah. When you go beyond yourself. And sometimes we witness, no, sa atin. Yes. Witness natin mga bata. Pag may edad ka na, they go beyond. Like Jesus went beyond Joseph's carpentry. Yes. He went beyond, John went beyond his father's priestly vocation. Yes, And yes. in the stories of many people we know, we also go beyond. Minsan nga, pag nagbibinyag ako, sabi ko, may these children become better than us. May this next generation will be better than ours. That's true. Oo. Dahil di ba talaga namang ang ano natin is to be configured to Jesus Christ. Yes. That is what it means to be a Christian, Yeah. di ba? And something, naniniwala tayo sa grace that happens in baptism. Unfortunately, dahil nga tayo in general, ang baptism natin, infant baptism, di ba? Which is supposed to be followed up to adulthood. Kung minsan yun naman ang nagkukulang. Confirmation. Parang up to adulthood, magkaroon ng a conversion experience. Apo. When people will voluntarily commit themselves to Christ, di ba? Parang doon yung something wonderful that happens that can change even our DNA structure, di ba? Kaya po, Bishop, nagkaroon na rin tayo ngayon ng di ba, Holy Apostles Seminary. Yeah. Sabi nga, ang tawag doon, mga late vocation, pero sabi ko, hindi siguro late vocation, baka late response lang. Late response lang. na hindi lang nadinig agad, pero tinatawag na sila noon, pero naging engineer muna, naging doktor muna. That's right. At tapos natuklasan nila, teka muna, mukhang iba yung tawag sa akin. Yeah. Tinatawag pa ako sa mas malalim at mas mataas na bukasyon. Yes. Kaya pumupunta sila sa Holy Apostles para Yeah. magkaroon ng seminary training at maging pari sa kinabukasan. At kung minsan, it can, be precipitated by parang a radical conversion experience katulad ni St. Paul o katulad ni na St. Augustine, hindi ba? Parang magkakaroon ng kind of a sudden turn in one's life. Yung, I don't know, minsan it's a shock of grace, di ba? Kahit totoo ang human DNA, kahit totoo ang human nature o human genetical structure, please do not underestimate grace. Yes. Ako minsan, nagre-react din ko minsan doon sa mga tao. Huwag na natin yan tanggapin. Di ba kahit naman sa seminary formation, di ba masyado tayong discriminatory na parang tinitignan mo yun. Pero something can happen because of grace. A lot of things can change. Hindi totoong we're doomed to our nature. Parang may kwento noon, farmer, nakita niya isang malaking itlog, egg sa forest. No? Kinuha niya. Sayang kung luluto niya. Sinama niya sa hen incubating her eggs. Nung sinilang yung mga chicks, kasama pala yun? Eagle. Eagle sa egg pala. So, lumalaki na sila, malilit pa sila. Tumutuka-tuka din parang... They were running after the worms and they were scratching the dirt. No? Nakita nung baby eagle yung
eagle. Sabi niya, Mommy, what's that? Oh, that's the king of the sky. No? It's an eagle. You are a chicken. Go on scratching and running after the worms. If you only would see yourself a person running after the worms and scratching the dirt, I think ang ganda na tayo. But when you see you belong to the king of the skies, no? And something will lead to that experience where you will discover who you really are. Parang ganun, no? Or who you really are. To lift us up where we belong, sabi niya. So, up in the skies. Totoo. And ito yung sinasabi ko na the divine infused into our human DNA by the grace of baptism. Amen. No? And it is God Himself who will guide us through the Holy Spirit para ma-discern natin God's will in our life. No? And the family plays a role also in that. And it is sad kapag ang pamilya naman ang pumipigil para ma-discover nung tao yung kanyang tunay na vocation and mission in life. Pero yung in a Christian family, sana ma-emphasize natin yun. The participation of the family doon sa discerning of God's will and committing oneself to God's will. Meron akong nabasang article nga, no, sabi niya yung the family's role in nurturing their child is becoming less influential because of the demands of work and the busy work of our parents. No? Totoo naman yun. Dati, uwi ka, nandiyon yung mama mo. Tapos uwi yung tatay. Naka-abroad. Minsan naka-abroad pareho. Pero nakita ko dito, Bishop, maybe the second level of families are community. Yeah. Our parish, our church. Yes. I hope we could also, parang kung may kulang man yung sa family nila, which sometimes would happen, no? Because sometimes the school also. Of economic reasons or the demand, or maybe may nangyari sa hindi kasalanan ng bata. I think we could also be conscious of not only organizational, kasi napansin ko sa mga parokya, very organizational yung functional also. Ito yung Comlec ka, altar boy ka ako, no? But we can also see ourselves as family. Yes. Nurturing the young and yung matatanda becoming second parents. Yeah. So, yung Bishop, yun nga, yung parang pagbibigay ng pagkakataon at pagtulong matuklasan kung hanggang saan ka doon sa loob ng pamilya. Kasi kung minsan nga, parang, mahina ka sa, hindi ka po pwede dyan, wag mo nang pangarapin yan, yung kinukwento mo si Jokoy, di ba? Yung minamaliit siya nung... Tell me, Jokoy, are you Who said funny? you are funny? Are you funny? Nung kanya nanay. Pero yun, very successful comedian na siya ngayon. That's right, yeah. Parang pagtutulungan talaga, pwedeng pagtulungan. At tulungan yung bata na matuklasan at maabot niya yung pangarap. No? Malaking ng pamilya doon, malaking parte. Yeah. Kanina during the break, may ni-remind sa akin si Brother Joel na one line that we say, kapag nagmimisa po kasi ang pare, merong isang parte na sa presentation of gifts na paghahaluin ng pare yung alak at tubig. Alam niyo ang sinasabi ng pare doon? Sabi niya, may this mingling of the body and blood of Christ, by the mystery of the mingling of the body and blood, may we come to share in the divinity of Christ who humbled Himself to share in our humanity. Parang yung paghahalo ng pagka-Diyos sa pagkatao. This is the good news of Christianity. Parang we're not doomed to our humanity. Kaya di ba madalas natin sabihin, huwag natin sabihin sapagkat kami tao lamang. As if we're doomed to our sinfulness. No? Yung iba kasi masyadong pessimistic about humankind. Pasensya na po, tao lang. Pasensya na, tao lang. But this humanity has been lifted up by Christ because He joined our humanity. And that changes the human DNA. And that's the good news of Christianity. Yung Bishop siguro yun nga, yung pagiging pessimist, yung parang fallen humanity. At yung pessimist naman is saved humanity. Yung optimist o yung redeemed humanity. Yes. Time na pala. So, babalik po ang Men of Light. Please stay with us at magkakaroon naman tayo ng kaunting Bible study portion. And in our Bible study, since itong two characters are imparting a blessing, we're going to talk about different scenes of biblical characters who are either imparting or receiving a blessing. Please stay with us.
Welcome back po sa Men of Light at nasa pangatlong bahagi po tayo ng kwentuhan at ito po ang ating, Bible study portion. Alam niyo po, nabanggit ko na, nung nakaraan na medyo mainit na topic ang blessing. And I think alam ninyo ang ibig kong sabihin, hindi po ba? Parang na-misunderstand ng maraming mga tao kung ano ba yung sinasabi nung isang document na nanggaling sa Vatican, no? Fiducia Supplicans ang pamagat niya. Parang, and it is talking about the pastoral value of blessings, no? Na dinidistinguish naman niya doon sa blessings na ina-associate sa liturgical blessing or sa sacramental blessing, katulad ng kasal. Akala nung iba, parang pinayagan ng ikasal, yung mga same-sex. Hindi po yun, hindi. Parang, like you were saying, di ba, ang lawak ng meaning ng blessing sa atin kung ano-ano na pinapabless. Yung inilalapit ng mga tao, halos lahat ng gamit nila, sasakyan, lapis, passport, pati hayop, pati mga pets pusa, nila. aso, ilalapit para tao pa kaya? Tao pa kaya ang ating tatanggihan? Totoo. In fact, yes. One example there, yung sa pinakamatandang kwento siguro, yung Genesis 27. Yeah. Yung si Isaac, matanda na, no? Actually, bulag na. Dalawa lang magkapatid, si Esau, the elder, and yung mas bata, si Jacob, na dapat ang mas matanda, yung natural na tatanggap ng blessing. Pero dahil bulag na, may kalokohan si Jacob. Kinuha niya yung fragrance ng yung scent ng kuya niya, no? Tapos yung medyo balbon pa siya na pinahawak. Artificial balbon. Tinulungan kasi siya ng nanay niya, si Rebecca. Tapos siya nagpa-bless to receive the blessing of the father. Of the firstborn. Of the firstborn. Panganay, Pero sa totoo, hindi tama yun. Hindi siya panganay. Hindi siya panganay. Tapos, but the blessing is so powerful enough to, from there were the 12 tribes of Israel, from the sons of Jacob. That's right. Parang, tignan natin, kung tignan, you can correct it, no? Pero it's already there. It's a blessing. It remains, di ba? Hindi mo na pwedeng ibawiin. That's right. Yeah. Ikaw, anong pumapasok na biblical figure sa'yo, Father? Sa akin naman, sa New Testament, si Zacchaeus. No? Okay. Yung parang ang daming tax collector, siya chief tax collector. Para bang ala siyang tsansa kasi nga, una, maliit siya. Hindi siya nakita. Hindi niya makita si Jesus, hindi rin siya makita ni Jesus. Pero nakita siya ni Jesus na umakyat sa puno ng sikomoro at pinababa siya at sabi niya, tutuloy ako sa bahay mo ngayon. At yun nga. He received the blessing, pero unworthy siya. Oo, hindi siya dapat. Pero binigay sa kanya at mula doon, nung siya mabless, nagkaroon siya ngayon ng kabukasan na sabi niya, 4 na ulit kong ibabahagi sa mga nangangailangan yung aking yaman. No? So, dahil doon, kahit hindi siya marapat ay nagbago. Yung sinabi mo, Bishop, na... Yun nga yung minsan ang programming kasi natin, hindi pwedeng mablessan yung nasa state of sin. Parang gano'n, no? Naku, Diyos ko, mag-iingat po tayo sa panghusga sa mga nasa state of sin, no? Because when you point an accusing finger against somebody, 3 others are pointing at us. Kasi we are all sinners. Parang kay Jesus, hindi niya sinasabing magbago ka muna, kailangan karapat-dapat ka muna bago kita mablessan. No. Binibless muna niya, tapos nagbabago. Hindi niya sinabing magpakabuti ka muna and then bibless kita. Hindi. Bibless kita at bubuti ka. Parang gano'n. Bubuti ka. Yes, it leads to a conversion experience, the sense of grace. Kahit medyo malayo yung naisip ko, Bishop. Kung siguro si Judas. Yes. He just allowed the mercy and the blessing of Jesus. Like Peter, he was forgiven. But sometimes we cannot forgive ourselves. Pwede ikaw mismo, hinusga mo na rin sa sarili mo. Mahalaga din pala yung pagtanggap kasi sometimes you cannot accept your own faults up to the point you cannot accept the grace of God. And yet si Jesus mismo, somehow he knew that he was going to betray him. Anong ginawa niya? Binless pa rin niya with the first morsel of bread. Di ba? Kaya sabi ko, the first communicant was Judas Iscariot. No? And talking of sin, he had already made up his mind to betray the Lord. But the Lord did not
Parang hindi siya inatsapuera. On the Binigyan night- pa rin on the siya. night he was betrayed, Tapos sabi. sabi niya, do what you Have to do. have to do. Ang sabi niya. Alam niyo po, talagang napakarami nitong mga examples, including the Samaritan woman, for Yes, example. of course. Talking of merong nasa irregular marital status, she had 5 partners. 5 lang naman. At yung pang-anim, hindi rin niya asawa. Oo. So talagang napaka-irregular ng marital status niya. But Jesus did not avoid him. Her. Diba? Her. Did not avoid her. Jesus did not avoid her. And ang sungit-sungit pa nga, ni ayaw magbigay ng tubig. Defensive Pero lang, Jesus defensive. gave him, the free-flowing water of God's grace. Yes, yes. And she became the first apostle to the Samaritans. At siya yung nagdala ng mabuting balita sa mga pasaway na Samaritano. Talking of blessing the unworthy ones, no? Yeah. Yes. Ang dami po. So, ito po yung mga biblical stories natin, no? Ako, isa pang pumapasok sa isip ko, by the way, itong the soldier na si Naaman, Yes, na leper, yes, yes. no? 'Di ba? Minsan pinagmamalaki niya na kala niya mabibili niya yung blessing ng ginto at pilak. Aba, itatambakan niya ng ginto at pilak. Sabi niya, siyang suhol. pagalingin mo lang ako, bibigyan kita ng maraming ginto at pilak. Sabi ba naman ni Elisha, itago mo na yung ginto at pilak mo. Hindi ko bibigay yung blessing just because of your ginto at pilak. Ngayon, gusto mong mablessan. Sabi niya, maglublob ka ng 7 beses sa maputik na tubig ng ilog Jordan. And he felt insulted because hindi man lang lumabas yung propeta at pinray over siya. Parang gusto niya, bigyan siya ng importansya, you know. Magwo-walk out na nga sana siya eh. He could have missed the blessing. Buti na lang, he listened to that little girl, sabing, ang layo po ng pinanggalingan natin, tapos magtatampo pa kayo. Baka naman kung magpakumbaba kayo at maglublob na nga kayo sa tubig ng Jordan, eh gumaling kayo. And sure enough, nung sumunod That's what siya, happened. he received the blessing. Amen. Just the humbling of self that that was needed, you know, para matanggap niya yung the blessing of his healing. So, salamat po sa inyong attention. Please stay with us. At of course, the usual thing. Sa last part po, we are going to acknowledge your text messages, prayer requests, mga comments sa YouTube and Facebook. We're going to have the summary and the assignment and final prayer to be led by Father Edwin Belay and a blessing also to be imparted by him. Please stay with us. Nasa huling bahagi na po tayo nitong ating kwentuhan dito sa Men of Light. And as usual, we'd like to thank you for your comments sa YouTube and Facebook at ang inyo pong mga prayer requests. I'd like to begin immediately with some comments sa YouTube videos natin. So, ang una galing kay, may code po siya. Merry Christmas, Men of Light. Thank you very much for being our Saint Gabriel, Saint John, at lahat-lahat na. Liwanag at daluyan ng mga biyaya ng Diyos linggo-linggo sa aming buhay. Bilang manggagawa ng aming parokya, napakalaking tulong niyo po upang maunawaan at maibahagi ko ang kalooban ng Diyos sa aking kapwa. Mabuhay po kayo at pagpalain kayo ng higit. Salamat po. Ang ikalawa naman galing kay Roy Santiago. Thank you very much, Men of Light. You are the angel Gabriel for us, making us realize how blessed we are in many ways. God's grace should flow from every one of us, not only this Christmas, but always. Merry Christmas. At ang lastly, galing kay Flor Abelia. Merry Christmas and grace-filled New Year po, Men of Light. Thank you so much for tirelessly nourishing our souls. Mabuhay po kayo. God bless you more and more. Ang Yes, ating Father. mga birthday celebrants po from the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, si Father Melchor, siguro Melchor Three Kings. Father Melchor Sitchon, happy birthday, January 3. And si Father Roger Yambao, January 5. Mga birthday celebrants po, mga kaibigan ng Men of Light, January 1, si Ginger. Si Ginger, dati nating secretary. Ano po siya ngayon, Singapore, si Ginger. Hallelujah. And then Christian Paul Pangan and Vilma Dabupuro, January 1 po.
December 31 naman, pabalik na konti, kaibigan ko kaklase si Rick Danganan at si Kuya Noel Maspat, kaibigan, kapitbahay ko po sa parokya. And then January 4, si Ate Yeng Sapanta, happy birthday. Sapata, happy birthday po, Ate Yeng, January 4. And then ang ating mga kaibigan din, ang kapatid ni Father Jonathan, si Joey Bartolome, happy birthday, January 3. And January 6, si Jomel Cruz, dating kasama natin sa seminaryo. And we include January 3, death anniversary po ni Mang Resi Pineda. Siya po isang lead composer and musical arranger ng RT Santa Rita, so gifted. We pray for her eternal peace, Mang Resi Pineda, January 3. Okay, at ngayon po ay isang munting summary and assignment. First, pinag-usapan po natin sa episode na ito ang malaking papel ng pamilya sa pagbubuo ng mga pangarap, hangarin, layunin, bukasyon at mission natin sa buhay. We spoke about the nature and nurture, pero more than that, yung the infusion of grace in the human DNA by the grace of baptism. Kaya ito po ang magiging inspiration natin para sa ating assignment. Kasi I have in mind what Archbishop Dong Lavarias of San Fernando, Pampanga keeps saying, be proud of your baptismal certificate. Ina-advise po niya ang mga Kapampangan na yung kanilang baptismal certificate ay ipa-frame nila at ilagay prominently sa mga living room so that you are reminded that you receive that special grace, that you are more than nature and nurture because of the divine who is infused into your human DNA by the grace of baptism. At wag po nating i-underestimate ang ating pagkatao because we receive the grace of baptism which is infused into our genetics. Ano po. So, for that is our assignment, and now we are going to end with a final prayer and a blessing to be imparted by Father Edwin Belay. So, inaanyahan ko po kayo na ilagay natin ang ating mga sarili sa piling ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Lord, tulad po ng pamilyang iyong kinabibilangan, ang mga pamilya po namin ay maraming kalaban mula sa malalakas at mapanirang puwersa at kaisipan. Sa wari po ay ayaw ng mundo na mabuo ang aming mga pamilya. Wala po kayong matuluyan nang dumating kayo sa mundo. Sa isang kwadra kayo, nasadlak. Sanggol pa lang kayo, tumakas na ang pamilya niyo papuntang Ehipto dahil sa banta sa inyong buhay. 2 inakay na kalapati lamang ang kaya ninyong ialay sa templo, tanda ng pagiging maralita ng inyong mga magulang. Heto naman po ang kalagayan namin. Ang artificial birth control ay nagagamit sa premarital sex at extramarital sex. Kapag nagbunga ito, ang kasunod ay abortion. Pag nagkabistuhan sa kataksilan, may divorce. Nandyan pa ang same-sex marriage na hindi magbubunga ng anak. Hindi lamang sa labas kundi hanggang sa loob, may kalaban ng pamilya. Hindi na nagkakausap ang pamilya dahil sa mga gadgets. Hindi na sabay-sabay kumain. Hindi na nakakapagrosaryo o nakapagsisimba ng sama-sama. Nasabi mo minsan na magkakalaban-laban ang anak na lalaki sa kanyang ama, ang anak na babae sa kanyang ina, ang manugang na babae sa kanyang biyanang babae. Ang magiging kaaway ng tao ay sarili niyang kasambahay. Iadyan niyo po kami sa pagkasira ng aming pamilya. Labas at loob may malaking hamon para sa aming pamilya. Higit kailanman dapat asikasuhin naman ang kapakanan ng aming pamilya. Gawin naming isang pangunahing misyon, ang pamilya. Pagtulungan naming bantayan at suportahan ang pangarap ng bawat isa. Huwag kami maging sagabal sa magandang hangarin ng bawat isa upang matupad ang bukasyon at misyon ng bawat isa. Sa gitna ng hamong ito ay ang bilin sa amin na bitbitin at dalhin namin sa templo o simbahan ng aming mga anak. Ilapit sila sa Diyos.
Ipakilik sila sa mga Simeon at Ana ng aming panahon. Ialay at ihandog sila sa iyo upang mapagpala sila. Sa tulong at gabay mo, dahil batid namin na ipinagkatiwala mo sila sa amin, mauhubog namin sila ng ayon sa kalooban mo. Hanapin nawa namin hindi lamang ang gusto namin para sa kanila o ang gusto nila para sa amin. Masumpungan nawa namin ang gusto mo para sa aming lahat sa loob ng aming pamilya. Panginoong Jesus, anak ng Diyos at anak ni Maria, basbasan mo ang pagkakaisa, kapayapaan at pagsusunuran ang aming pamilya tulad ng pamilya mo sa Nazaret. Santa Maria, Ina ni Jesus at Ina naming lahat, palakasin mo ang aming pamilya ng iyong pananalig at pagtalima sa kalooban ng Diyos. San Jose, esposo at ama, bantay at tagapagtanggol ng pamilya, panatilihin mong ligtas ang aming mga pamilya sa anumang kapahamakan. Sagrada Familia, marapatin po ninyo na makaisa namin kayo upang mapagtagumpayan namin ang aming mga kahinaan at ang mga hamon sa labas at loob ng aming pamilya. Ang Diyos nawa ang maging buod o sentro ng aming pamilya, wala ng iba. Tinataas namin ang lahat ng ito sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Father Edwin, for putting all of that together beautifully. At salamat na sa kabila ng kapaguran ng Pasko, narito pa rin tayo the day after Christmas para dito sa ating taping of the Holy Family episode of Men of Light. At dito po, nagtatapos itong episode na ito. Maraming salamat din, Father Deo. Yes. Ito po si Bishop Ambo David at muli bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Father Edwin Belay po, magsimba po tayo. Father Deo Galang po. Happy New Year.